Ang mayaman kong asawa kabanata 2071 basura ka. Hindi sumagot si Yan Ruizo bagkus ay sinabi sa isang palihim na tono, natatakot ka ba? Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, medyo natatakot, ngunit tiyak na hindi ako papayag. Hindi ka pumapayag. Pero paano kung ipilit ng pamilya yan? Patuloy na nagtanong si Yan Ruizo. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, kung gayon, ilalayo kita sa pamilya yan. Magkasama tayong maglibot sa buong mundo. Sabay tayong tumakas. Magandang ideya. Nagningning ang mga mata ni Yan Ruizo habang bamulong na ayos na. Mag-iisip ako ng paraan para tumakas sa pamilya yan bago ang araw ng landas ng langit. Natigilan si Chinyu. Nagbibiro lang siya, ngunit ngayon ay tila seryoso si Yan Ruizo tungkol dito. Gusto mo talagang umalis kasama ako? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Ano? Hindi ka payag? Nagkunwari si Yan Ruizo na hindi masaya. Hindi naman sa ayaw ko. Ito ay magiging napakahirap. Natatakot akong hindi mo ito matanggap. Napangiti si Chinyu. Si Yan Ruizo ay ipinanganak na may hawak na pilak na kutsara. Hindi siya kailanman nakaranas ng anumang paghihirap. Kung siya ay mamumuhay ng isang takas na buhay, si Chinyu ay hindi komportable. Hindi ako mahihirapan. Siguradong magiging masaya ako araw-araw kapag kasama kita. Nagsimulang tumakbo ng ligaw ang imahinasyon ni Yan Ruizo. Nang makita ito, agad na tumango si Chinyu at sinabing, sige, susunduan kita at aalis. Kung mabibigo kang makatakas, pupuntahan kita at aagawin ka. Sige. Masigla ring tumango si Yan Ruizo. Tila natikman lang niya ang bunga ng kabaliwan at medyo nasasabik. Miss Yan, oras na para bisitahin natin ang pamilya Teng. Sa sandaling ito, narinig ni Yan Ruizo ang boses ni Uncle Yan sa kanyang isipan. Hindi umimik si Yan Ruizo. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, makikikilos muna ako. See you in a few days. Pilasan ko ito. Sige. Tumango si Chinyu bilang pagsang-ayon. Mabilis na lumayo si Yan Ruizo pagkatapos niyang magsalita. Sa pagtingin sa likod ni Yan Ruizo, medyo nalungkot si Chinyu. Ang pakiramdam na iyon ay parang isang mayamang babae na handang isuko ang magandang buhay para sa isang mahirap na lalaki. Maaga o huli, kusang tatanggapin ako ng pamilya yan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, maraming multo ang lumitaw sa harap ng maliit na mundo ng pamilya Teng. Kasunod ng kanilang hitsura, ang eksena ay agad na naging mas tahimik. Ito ang pamilya Teng, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa isang sulyap, ang pinuno ay isang matandang lalaki na may hitsura na parang sage. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya Teng. Ang pinuno ng pamilya Teng ay tinawag na Teng Tian. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng espiritu, na nagpapakita ng isang hindi mailarawang kamahalan. Siya ay may mahaba at makapal na buhok na kasing itim ng tinta. Ito ay nabuo ng isang matalim na kaibahan sa kanyang makapal na puting balbas. Nakasuot siya ng maluwag na dark blue na dawis na robe na may burden na ulap at pattern ng ambon. Tuwing gumagalaw siya, parang may dala siyang misteryosong aura. Hindi tulad ng ibang mga aristokratikong pamilya, tulad ng banal na Panginoon ng pamilyang Si, na walang mataas na paglilinang ngunit tanging kapangyarihan lamang. Ng pamilyang Si, ang paglilinang ni Teng Tian ay halos naging isang alamat sa mata ng lahat sa mundo. Tinawag siyang, Dawis. Teng. Ang kanyang cultivation ay hindi maarap, at walang nakakaalam kung saang cultivation realm siya naruroon. Kasunod ng paglitaw ng pinuno ng pamilya Teng, ang iba't ibang mga aristokratikong pamilya ay lumapit na may mga masaganang regalo upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at pagbati. Nanguna si Chenjing at lumakad pasulong. Bahagyang yumuko siya at sinabing may mahinang ngiti, congratulations to the Teng families. Holy Son for stepping into the true saint cultivation realm. Ang aking pamilyang Si ay partikular na nagbigay ng 10,000 taong gulang na walang kamatayang gamot bilang isang Reg Along pagbati. Ang cultivator sa tabi ni Teng Tian ay tumanggap ng Reg Along pagbati at naglakad sa gilid. Ikinulong ni Teng Tian ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat kay Brother Si sa paglalaan ng oras para batiin kami.
Pagkatapos noon, lumakad na rin si Holy Sonjang. He looked graceful and elegant, hindi na malikot gaya ngayon. Inabot niya ang Reg Along pagbati kay Teng Tian at sinabing, Tito Teng, talagang hindi makakarating ang aking ama at espesyal na hiniling niya sa akin. Na pumunta at batiin ka. You're welcome. Ipadala rin ang aking pagbati sa iyong ama. Hinaplos ni Teng Tian ang kanyang balbas at ngumiti. Ang iba't ibang maharlikang pamilya ay sunod-sunod na humakbang, iniabot ang mga regalo sa kanilang mga kamay kay Teng Tian. Sila ay labis na mapagbigay sa kanilang mga regalo. Tila binigyan nila ng malaking kahalagahan ang pamilya Teng. Sa sandaling ito, lumakad din si Qin Yu na may dalang Reg Along pagbati. Ang hitsura ni Qin Yu ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao, lalo na si Chen Jing. Ang kanyang ekspresyon ay napakalamig na parang gusto niyang lumunin ng buhay si Qin Yu. Sa ngalan ng Thunder Courtyard, nais kong batiin ang pamilya Teng. Inabot ni Qin Yu ang regalo sa kanyang kamay kay Teng Tian. Pagkatapos matanggap ang regalo, ngumiti si Teng Tian at sinabing, Speaking of which, matagal ko nang hindi nakikita si Dean Lei. I wonder how he is doing. He's doing great. Hindi nagtagal, pinigilan pa niya ang isang dosina sa amin. Malamig na bumantong hininga si Chen Jing. Gayunpaman, hindi pinansin ni Teng Tian ang sinabi ni Chen Jing. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang balbas at tumawa. Noon, si Dean Lei ay kapansin-pansing matikas. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, sa palagay ko ay matagal nang sumulong ang kanyang paglilinang, di ba? Umiling si Qin Yu at sinabing, Senior, hindi ko alam ang tungkol sa cultivation ni Dean Lei. Ngunit sa palagay ko ay mas malakas siya kaysa kay si Chen Jing, isang tunay na santo na malapit nang matapos ang kanyang buhay. Nagdilim ang mukha ni si Chen Jing, ngunit wala siyang mahanap na angkop na tugon. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yu ay nagsasabi ng totoo. Si Dean Lei lang ang nakatalo sa isang dosenang True Saints. Huminga ng malalim si Chen Jing, ngumuso, at nagsabi, Qin Yu, tinitingnan ang Reg Along pagbati sa iyong kamay, ito ba ay ang Track-A-less Immortal Scripture? Track-A-less Immortal Scripture. Nahukay na ba ang Track-A-less Immortal Scripture? Kulat na sabi ni Teng Tian. Agad na sinamantala ni Chen Jing ang pagkakataon at sinabing, mukhang hindi alam ni Sir Teng na hindi nagtagal. Nahukay ang malaking libingan ni Wu Ji. Nagsanib puwersa ang ilang maharlikang pamilya upang salakayin ang Chaos Grave, ngunit sa huli, inalis ng batang ito ang Track-A-less Immortal Scripture. Malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Si Chen Jing ay halatang sinusubukang atakihin siya gamit ang lakas ng iba. Tumawa ng malakas si Teng Tian at sinabing, ang Track-A-less Immortal Scripture ay hindi isang ordinaryong bagay. Kahit na ang iba't ibang tribulation. Cultivator pagkatapos ni Wu Ji ay gustong basahin ito. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ito sa iyong mga kamay sa huli. Alam ni Qin Yu na hindi na niya ito mate at tago, kaya tumango siya at sinabing, swerte lang. Kung alam mong swerte ito, dapat mong ibigay ang Track-A-less Immortal Scripture. Ang ganoong uri ng banal na bagay ay hindi mo makukuha. Malamig na sabi ni Chen Jing. Lalong hindi nasisiyahan si Qin Yu. Tinulyapan niya si Chen Jing at nagmura, FCQ. Ang dami mong sinasabi. Hindi ko mahawakan. Pero kaya mo, basura ka. Sandaling namayani ang nakakabinging katahimikan. Agad naman itong tumahimik. Tila walang sino man ang umasa na si Qin Yu ay magsasabi ng gayong mga kataksilan na salita sa harap ng napakaraming mahahalagang tao sa banal na rehiyon. Qin Yu, ingat sa ugali mo. Galit na sabi ni Chen Jing. Dumilim ang mukha ni Qin Yu, at sinabi niya, hindi ako mapakali sa iyo. Walang tigil kang daldal. Kung hindi kita pag-alitan, hindi mo alam. Kung ano ang nangyayari, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko ibibigay sa iyo ang Track-A-less Immortal Scripture. At saka, kapag napag-aralan ko ang Track-A-less Immortal Scripture, ikaw ang unang pumatay. 2072 pagpapakita ni Teng Zishu. Sa eksena, iba ang ugali ng mga tao, na may mga tumatawa at ang iba ay nagulat. Tian Ruozo, na nanonood mula sa malayo, ay hindi maiwasang takpan ang kanyang bibig at tumawa ng palihim.
Tulad ng inaasahan, ang mababang uri ng mga tao ay walang kultura, malamig na sabi ni si Chenjing. Ngumisi si Qin Yu at sinabing, kung isa kang true saint sa Rurok, baka matakot ako sa iyo. Pero isa ka lang namamatay na matanda. Kapag nakakilos ka, malamang mamamatay ka rin, di ba? Bakit may yabang ka pa rin sa mukha? Tsaka, ano ang ibig mong sabihin sa mababang uri at walang kultura? Hilingin sa mga taong pumunta dito na lumahok sa engranding kaganapang ito. Sino ang magtatroto sa Trakelas Immortal Scripture bilang kanila tulad mo? Hindi mo kayang makuha ito, ngunit kapag nakuha ng iba, kumilos ka ng mayabang na umaasa sa iyong seniority. Wala ka bang kahihiyan? Ang walang tigil na pagmumura ni Qin Yu ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni si Chenjing, at agad na nagalit si Qin Yu na karamihan sa mga taong dumalo sa engranding event na ito ay sinadya niyang i-rope ang mga ito para mapahiya si Chenjing. Sa dami ng tao, sinadya ni Yan Ruozo ang paglakas ng boses at sumigaw. Kasunod ng sigaw ni Yan Ruozo, maraming masasamang cultivator sa karamihan ang nagsimulang magsalita. Sok-sok! Ang pamilyang si ay talagang mataas at makapangyarihan. Paulit-ulit nilang sinasabi na nasa ilalim tayo. Tama na. Isa lang siyang bully na takot sa malakas. Kung sobrang galing niya, bakit hindi siya pumunta at sigawan si Dean Lei? Mukhang walang espesyal ang pamilyang si Chenjing ay mula sa nakaraang henerasyon. Maya-maya, year-okan natin. Siya sa ilalim ng ating mga paa. Tinadyakan ni si Chenjing ang kanyang mga paa dahil sa galit ngunit walang magawa kay Qin Yu. Sa kabutihang palad, ikinaway ni Teng Tian ang kanyang kamay at sinabing, sige, ngayon ay isang masayang okasyon para sa aking pamilya Teng, kaya huwag na tayong mag-away. Igalang mo na lang ang pamilya ko Teng. Paano naman? Sige, Senior. Nirerespeto kita at pinaalis si Chenjing ngayon. Nagmamadaling sumigaw si Qin Yu. Dahil alam niyang tiyak na sasamantalahin ni si Chenjing ang sitwasyon, nauna si Qin Yu at pinutol siya, umalis. Hindi siya nakaimik. Gaya ng inaasahan, lalong naging pangit ang mukha ni si Chenjing. Nanginginig ang buong katawan niya ngunit walang magawa kay Qin Yu. Si Qin Yu ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano matapos siyang samantalahin. Kung pipilitin niya si Chenjing sa isang sulok, mahirap sabihin. Kung ano ang gagawin sa kanya ni si Chenjing kapag umalis siya sa pamilya Teng. Pagkatapos ihatid ang Reg along pagbati, nakahanap si Qin Yu ng isang lugar kung saan walang tao sa paligid at umupo. Nagsalin siya ng isang kaldero ng alak. At uminom ng isang malaking lagok. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Saintess Gu, Holy Sonjang, at ang iba pa at umupo sa harap ni Qin Yu. Qin Yu? Matalas ang dila mo, nakangiting sabi ni Holy Sonjang. Kung hindi siya pinagalitan ni Qin Yu, tiyak na hindi bibitawan ni Chenjing ang Trakelas Immortal Scripture. Gayunpaman, pagkatapos ng gulo ni Qin Yu, agad na nagambala ang atensyon ng lahat. Brother Qin? Napakatalino mo talaga, nakangiting sabi ni Saintess Gu. Habang nag-uusap ang iilan, biglang kumislap ang sinag ng liwanag sa kalangitan. Kasunod nito, may nagsabi sa mahinang boses. Narito si Teng Zishu. Gaya ng inaasahan, isang binata ang tumuntong sa kawalan at nanggaling sa hindi kalayuan. Agad namang napalingon sa kanya ang lahat. Si Teng Zishu, ang numero 1 tao sa mga nakababatang henerasyon ng banal na rehiyon, ay humakbang sa kawalan at dahan-daang bumaba sa karamihan. Matangkad siya at tuwid. Nakasuot ng snow white na damit, matikas siyang nagmukhang isang diwata. Isang matalim na talam, parang espada, ang bumungad sa pagitan ng kanyang mga kilay. At ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng mga bituin na parang naglalaman ng walang katapusang Dao techniques. Sa malapitang pagtingin, si Teng Zishu ay napapaligiran ng Dao technique na para bang naintindihan na niya ang Dao technique ng Sukdulen. Tila namuo ang hangin sa paligid niya. Siya ay tulad ng focal point ng mundo. Saan man dumaan si Teng Zishu. Hindi alintana kung ito ay ang mga alagad ng mga maharlikang pamilya o ang mga buhong na magsasaka, hindi nila maiwasang gumawa ng paraan. Para sa kanya, na nagpapakita sa kanya ng paggalang. Ang panloob na chi ni Teng Zishu ay hindi kapani-pani walang kakaiba.
Parang simoy ng hangin, pero ibang klaseng lamig din ang pinaramdam nito sa mga tao. Ang panloob na chi na ito ay hindi lamang nagpahayag ng kanyang marangal na ugali kundi nagpakita rin ng kanyang transcendental na cultivation realm. Gayunpaman, nagkaroon din ng malakas na pakiramdam ng pang-aapi sa lamig na ito. Para siyang isinilang na monarko na iginagalang ng langit at lupa. Maging si Chinyu ay hindi maiwasang mapakilos. Mas nabigla pa siya kaysa noong una niyang nakita si Shishio. Siya si Teng Zishu. Talagang tinutupad niya ang kanyang reputasyon, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Tumango si Saintes Go at sinabing, ibang klase talaga ng tao si Teng Zishu. Tila ipinanganak siya mula sa langit at lupa. Hindi lamang siya may napakalakas na kakayahan sa pag-unawa, ngunit mayroon din siyang likas na talento para sa lahat ng bagay sa mundo ng paglilinang. Agad itong naging sanhi ng muling pagdududa ni Chinyu sa kanyang puso. Tama kaya ang hula niya. Hindi kaya may kaugnayan talaga ang Holy Region sa pamilya Teng. Sa dami ng tao, tuloy-tuloy ang bulungan at talakayan. Tinamantala rin ng ilang tao ang pagkakataon para batiin si Teng Zishu at mapalapit sa kanya. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, pinangunahan ni Yao Shi si Teng Zishu patungo sa mesa ni Chinyu. Brother Teng? Long time no see? Tumayo si Holy Sonjang at nakangiting sinabi. Bahagyang yumuko si Teng Zishu at sinabing, 10 taon na ang nakalipas. Lalong lumakas ang internal chi ni Brother Jiang. Kung ikukumpara kay kapatid na Teng, natatakot ako na hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, sabi ni Holy Sonjang na may pahiwatig ng panunuya sa sarili. Nakangiti si Teng Zishu at medyo madaling lapitan. Pagkatapos nito, binati ni Saintes Gu si Teng Zishu at ang iilan sa kanila ay umupo sa harap ni Chinyu. Brother Teng, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Sa 10 taon na nawala ka, isang bagong dating ang biglang lumitaw, tumingin si Yao Shi kay Chinyu at sinabing casual. Bumagsak ang tingin ni Teng Zishu kay Chinyu. Ngumiti siya at sinabi, narinig ko si Brother Chin. Ngumiti si Chinyu at sumagot, si Kuya Teng ay nagbibiro. Isa lang akong hindi kilalang tao. Lahat ng ginagawa ko ay para lang mabuhay. Masyadong mapagpakumbaba si Brother Chin. Hindi ba narito si Brother Chin para makamit ang Dao? Bago pa makapagsalita si Teng Zishu. Nakangiting sabi ni Yao Shi, na nasa gilid. Sa tingin ko lahat ay may pangarap na makamit, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Totoo naman. Kung tutuusin, nakuha mo na ang mana ni Wuji, mahinang ngumiti si Yao Shi. Nang marinig ito, nagulat si Teng Zishu, Brother Chin, nakuha mo na ba ang mana ni Wuji? Sumimangot si Chinyu ngunit inamin, Ma'am. Ako ay sapat na mapalad upang makuha ang Trakelas Immortal Scripture. Hahaha, magulo din ang katawan ni Kuya Chin. Marahil sa panahong ito, makikita natin ang isang Wuji na naglilinang sa ginintoang panahon. Ulalas ni Teng Zishu. Uwit. Kung gayon, si Brother Chin ang hindi pa nagagawang numero 1 tao sa kasaysayan, walang pakialam na sabi ni Yao Shi. 2093 The mysterious person appears. Bahagyang sumimangot si Chinyu. Alam niyang ang mga salita ni Yao Shi ay hindi para maging palakaibigan. Maliwanag, sinusubukan niyang mag-provoke ng away. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pag-iisip, hindi ito sapat na tapat upang itago ito ng kusa. Kaya naman, ngumiti si Chinyu at sinabi, tama si Brother Yao. Kung magsisikap ako, baka magkaroon ako ng pagkakataon. Medyo tahimik ang eksena. Tila nabigla sila sa mayabang ni Chinyu. Alam ng lahat na sa kasalukuyan, si Teng Zishu ang numero 1 tao. Siya rin ang taong may pinakamataas na pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Immortal Emperor. Gayunpaman, talagang nang-ahas si Chinyu na magyabang ng walang kahihiyan. Naniniwala din ako na lahat ng tao dito ay dapat magkaroon ng ganitong pagkakataon, patuloy ni Chinyu. Napangiti si Teng Zishu at sinabing, Brother Chin, tama ka. Ang Dao Technique ay patas. Natural, lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Pagkatapos noon, tumayo si Teng Zishu at sinabing, ngayon ay isang engranding event na inorganisa para sa akin. Kailangan kong magpatawad. Sana ay mag-enjoy kayo. Tuldok panipi.
Pagkatapos noon, lumayo si Teng Zishu. Pagkaalis niya, sarkastikong sinabi ni Yao Shi, Brother Qin, itinaboy mo si Teng Zishu sa galit. Galit. Hindi naman pwede diba? Nagkunwaring nagulat si Qin Yu. Si Teng Zishu ay may talento at marangal sa pag-uugali. Siya ay may tapang ng isang matuwid na landas. Hindi siya dapat maging napakaliit ng isip tulad mo, tama. Kung hindi, paano niya mauunawaan ang tunay na pamamaraan ng Dao? Nagbago ang ekspresyon ni Yao Shi. Sinabi niya na may malamig na mukha, sinabi mo bang maliit ang isip ko? Qin Yu? Anong ibig mong sabihin? Literal ang ibig kong sabihin, sabi ni Qin Yu sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Pinaikit ni Yao Shi ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Qin Yu, nasaktan mo na ang pamilyang si. Ano? Sinusubukan mo bang saktan din ang pamilya Yao? Ngumisi si Qin Yu at sinabing, kapag marami kang problema o problema, nagiging immune ka sa kanila at hindi ka na natatakot sa kanila. Maraming beses na akong inatake ng iyong pamilyang Yao. Ano ang kinakatakutan ko? Kuya Yao, kung hindi ka kumbinsido, maaari mo akong sundan mula dito. Maliit na mundo ng pamilya Teng. Maaari tayong magkaroon ng kompetisyon, at gagawin mo ang buong responsibilidad para sa iyong sariling buhay at kamatayan. Paano naman? Tandang pananong panipi, sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Hinampis ni Yao Shi ang mesa, at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa kawalan ng maliit na mundo, biglang kumislap muli ang isang liwanag. Ito ay malinaw na isang babala kay Yao Shi. Sumama ka sa akin. Tumayo si Qin Yu at sinabi. Matagal nang inis si Qin Yu sa Yao Shi na ito. Kung may pagkakataon, tuturuan niya ito ng leksyon. Dapat kumalma kayong dalawa. Sa ganitong engranding kaganapan, dapat tayong uminom at pag-usapan ang Dao. Sinubukan ni Saintes Gu na ayusin ang mga bagay-bagay. Tuldok. Malamig na bumantong hininga si Yao Shi at sinabing, gusto mong pag-usapan ang Dao sa kanya. Natatakot ako na siya, si Qin Yu, ay hindi karapat-dapat. Gumagawa na ako ng move ngayon. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Yao Shi sa mesa. Hinigit ni Holy Sonjang si Qin Yu gamit ang kanyang balikat at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi ko rin gusto ang lalaking ito. Palagi siyang nanggugulo. Bakit hindi mo siya turuan ng leksyon para sa akin? Pagbibiro ni Qin Yu. Kung papayag ka na basahin ko ang Trachelas Immortal Scripture, padadalhan ko siya ng sulat ng hamon. Tinapik ni Holy Sonjang ang kanyang dibdib at sinabing, sige, ngunit kailangan mong ibigay ang walang kamatayang kasulatan ng pamilya Jiang. Paano naman? Nakangiting sabi ni Qin Yu. Napinandilatan siya ni Holy Sonjang at pagkatapos ay pinagalitan, pumunta ka sa impyerno. Talagang wala kang pinalampas na anumang benepisyo. Rapidi Alpha markang Paiwa no. Hindi napigilan ni Qin Yu na matawa. Ikinawin niya ang kanyang kamay at hindi na itinuloy ang paksang ito. Ang engranding kaganapang ito ay medyo maluho. Lahat ng uri ng bihira at kakaibang prutas ay inihain, at mayroon pang ang ilang libong taong kulang na mga divine na gamot, tulad ng dragon ger na prutas, sa Azura. Tuldok. Napakahalaga ng buhay sa banal na rehiyon, ngunit ngayon, inilagay sila sa mesa tulad ng mga ordinaryong pagkain. Parami ng parami ang dumating para lumahok sa grand event. Maaari silang makita halos lahat ng dako sa maliit na mundo. Sa hindi kalayuan, maraming buhong na magsasaka ang naghihintay at nanunood. Parang gusto nilang masilip ang alindog ng numero 1 tao ng nakababatang henerasyon. Talagang pambihira ang aura ni Teng Zishu. Ang kanyang katayuan sa pamilya Teng ay napakataas din. Maging ang kanyang ama, si Teng Tian, ay halos sumunod sa kanyang mga utos. Ito ay hindi maiiwasang nakakaramdam ng kakaiba kay Qin Yu. Ang pamilya Teng ay talagang kakaibang pamilya, bulong ni Qin Yu sa kanyang sarili, hinihimas ang kanyang baba. Hindi gaanong alam ni Qin Yu ang tungkol sa pamilya Teng, ngunit mula nang marinig niya ang sinabi ni Saintes Gu, lalo siyang na-curious. Sa pagsulyap sa engranding kaganapang ito ay walang kapantay na masigla. Ang mga nagniningning na immortal na lampara na nakasabit sa kalangitan na parang mga bituin.
na nagpapalamuti sa kalangitan sa gabi ay nagpapaliwanag sa buong maliit na mundo tulad ng sa araw. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga ilaw, ang maluwang na parisukat ay puno ng nakakasilaw na hanay ng mga masasarap na pagkain. Ang Katanji tanging porselana ay napuno ng lahat ng uri ng walang kamatayang alak. Ang halimuyak ay sinalakay ang ilong na nagpapalunok sa mga tao. Ang pamilya Teng ay walang ginawang pagsisikap para sa engranding kaganapang ito. Inimbitahan nila ang mga alagad ng iba't ibang mga aristokratikong pamilya, buhong na magsasaka. At nangungunang martial artist at naging dahilan upang ang buong maliit na mundo ay malubog sa isang maunlad na tanawin. Nakatayo sa karamihan, ang tingin ni Chinyu ay lumingon sa mataong engranding kaganapang ito, at naramdaman ang hindi pa nagagawang kapaligiran. Naisip niya, sa kanyang sarili, ang pamilya Teng ay tunay na nabubuhay ayon sa reputasyon nito. Ang mataong engranding kaganapan na ito ay maihahambing sa piging ng Heavenly Court. Ito ay tunay na nakakapagbukas ng mata. Habang kumukulo ang masayang kapaligiran, biglang kumislap muli ang pinto, at may tumalon. Pumakbang siya sa kawalan at ikinumpas ang kanyang mga pakpak, na may dalang bulkzo ng hangin na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Matangkad at balingkinitan ang lalaki. Nakasuot siya ng puti at may dalawang napakalaking pakpak sa kanyang likod. Nakasuot siya ng maskara na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Kahit na ganoon, ramdam pa rin ng lahat ang kanyang magandang mukha sa ilalim ng maskara. Alpha and 8 ni. Ang pagdating ng taong ito ay agad na nagpasindek sa kapaligiran. Wala pang kalahating segundo, bumalik sa katinoan ang lahat. Ito ang misteryosong tao ng lahi ng demonyo. Ang misteryosong tao ng lahi ng demonyo. Baliw ba siya? Talagang nangangahas siyang pumunta sa engranding kaganapan ng pamilya Teng. Hindi ba niya alam na ang lahat ng miyembro ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika ay nagtitipon dito? How dare he? Pinatay niya ang napakaraming tagapagmana ng iba't ibang aristokratikong pamilya, ngunit naglakas loob pa rin siyang magpakita sa publiko sa engranding kaganapan ng pamilya Teng. Kapag natakpan na ng pamilya Teng ang pasukan, hindi ba siya mamamatay dito? Hindi mapigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Tumangala siya sa misteryosong taong ito, at mas nabigla ang puso niya. Pagdating sa grand event ng pamilya Teng mag-isa, ano ang sinusubukan niyang gawin? Nais kaya niyang samantalahin ang pagkakataong patayin ang mga tagapagmana ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Gaya ng inaasahan, higit sa kalahati ng mga banal na anak ng siyam na dakilang Maharlikang pamilya ang dumating. Gayunpaman, kung sasalakayin siya dito, ito ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Ikaw kasi, si Chenjing ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Siya ay galit na galit, at ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng liwanag, handang umatake. Anumang oras, ang misteryosong tao mula sa lahi ng demonyo. Naglakas loob ka talagang pumunta sa engranding kaganapan ng pamilya Teng. Malamig na sabi ng matanda sa pamilya Yao. Buti naman at dumating ka. Nag-alala kami na hindi ka namin mahanap. Hindi ko inaasahan na darating ka na kumakatok sa aming pintuan. Sigaw ng isang elder. Mula sa ibang Maharlikang pamilya. Ang misteryosong lalaki, na tumuntong sa kawalan, ay tahimik. Sa pagtingin sa lahat sa ibaba, ang kanyang panloob na chi ay kalmado, tulad ng isang maliit na tulay na may umaagos na tubig. Walang sino man ang nakakaramdam ng kaunting pagbabago-bago. 2074 ang pagkakakilanlan ng mahiwagang tao. Kahit na siya ay nahaharap sa galit at pagpatay na layunin ng mga matatanda ng mga aristokratikong pamilya, siya ay tila walang pakialam, na para bang hindi siya natatakot sa anumang bagay. Nag-isip si Chinyu. Ano ang layunin ng misteryosong taong ito sa pagpunta dito? Gusto ba niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin ang mga tagapagmana ng siyam na Maharlikang pamilya at magbunsod ng matinding labanan? Kung ganoon, gaano siya kalakas? Sa mundong ito, malamang na walang makakaharap sa siyam na dakilang Maharlikang pamilya. Walang makakagawa nito. Hindi pa rin umiimik ang misteryosong tao. Walang nakakaalam kung ano ang ekspresyon niya sa ilalim ng maskara.
Si Chenjing at ang iba ay sabik na umatake, ngunit napigilan lamang nila ang kanilang galit dahil sa mga alituntunin ng pamilya Teng. Hindi lamang si Chenjing kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang nagnanais na mapatay nila ang misteryosong taong ito. Sir Teng? Ang taong ito ay pumatay ng ilang tagapagmana ng ating mga aristokratikong pamilya. Isang banal na anak ang muntik nang mamatay sa kanyang mga kamay, ngunit hindi namin siya nahuli. Dahil siya ay lumitaw ngayon, mangyaring magpakita ng pagpapakumbaba at hayaang patayin namin ang taong ito. Tama. Kasuklam-suklam ang mga kasalanan ng taong ito. Gamit ang kanyang pambihirang bilis, maraming beses na siyang nagdulot ng pananakot sa atin. Hindi natin siya hahayaang makatakas ngayon. Dahil siya ay naglakas loob na lumapit, ito ay isang provocation. Dapat natin siyang bayaran. Sunod-sunod na nagkokomento ang mga tao, ngunit walang kumibo. Tila hinihintay nilang lahat ang kasunduan ni Teng Tian. Sa sandaling ito, nagsalita ang misteryosong tao. Tumayo siya sa kawalan at mahinahong sinabi, narinig ko na ang pamilya Teng ay may kakaibang henyo na nakapasok sa True Saint Cultivation Realm. Ang pamilya Teng ay nagdaos pa ng piging para dito at inimbitahan ang lahat. Kaya pumunta ako rito para maghatid ng Reg Along pagbati. Isang Reg Along pagbati. Karapat-dapat ka bang sumali sa kaganapang ito? Hindi na ito napigilan ni si Chenjing. Sa isang malakas na sigaw, isang nakakatakot na internal chi ang sumabog. Ang panloob na chi na ito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot at naglalaman ng malakas na banal na kapangyarihan. Napaatras pa ang ilang mahihina dahil sa impact. Ang misteryosong tao ay hindi natatakot sa lahat. Tumingin siya kay si Chenjing at sinabing, isa ka lang panauhin sa engranding kaganapang ito, at ikaw hindi makapagpas siya. Bukod dito, inihayag na ni Sir Teng ang mga patakaran ng engranding kaganapang ito. Ngayon, sa harap ng lahat, sa palagay ko ay hindi babalik sa kanyang salita ang pinuno ng pamilya Teng. Si Teng Tian ay nanatiling tahimik padalos-dalos, hindi ba magiging biro ang sinabi ng pamilya Teng, dahil nandito ka, bisita ka rin. Please take a seat. Iwinagayway ni Teng Tian ang kanyang kamay at mahinahong sinabi pagkaraan ng ilang sandali. Sir Teng? Ikaw. May gustong sabihin si Chenjing, ngunit winagayway ni Teng Tian ang kanyang kamay para pigilan siya ng misteryosong tao at, isang malaking kabaong ang lumutang sa himpapawid na parang sinaunang panahon na. Nagdala siya ng kabaong. Pagpapadala ng kabaong sa ganoong engranding kaganapan, ano ang iyong intensyon? Sa sandaling ito, maging ang ekspresyon ni Teng Tian ay bahagyang hindi nasisiyahan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Ang misteryosong tao ay hindi nagsalita muli, at ang kabaong ay dahan-daang bumukas. Ang bangkay ay natuyo at walang laman na chi. Nakita rin ng iba pang naruroon ang pinagmula ng bangkay. Ito ang bangkay ni Teng Yun libu-libong taon na ang nakalilipas. May sabi-sabi na pumasok siya sa kailaliman ng Asher Rock Forest libu-libong taon na ang nakalilipas. Simula noon, wala nang balita tungkol sa kanya. Ngayon, nagpakita siya sa mga kamay ng misteryosong taong ito. Siya ba ay, talagang may nag-walk out mula sa kailaliman ng Asher Rock Forest? Sa sandaling ito, ang lahat ay nagulat. Nagkaroon ng maraming hula tungkol sa misteryosong tao. Bagamat marami ang nahulaan na siya ay nagmula sa kailaliman ng Asher Rock Forest, nakakagulat pa rin na makitang nakumpirma ito. Ang kalaliman ng Asher Rock Forest ay ang pinakamisteryosong lugar sa Holy Region. Maraming tao ang pumasok, at wala ng balita. Talaga bang lumabas ka mula sa kailaliman ng Asher Rock Forest? Bahagyang kumunat ang noo ni si Chenjing, nakaramdam ng pagkabalisa. Kung ang taong ito ay talagang nagmula sa kailaliman ng Asher Rock Forest, kailangan niyang muling isaalang-alang. Hindi pinansin ng misteryosong tao si Chenjing at sinabi kay Teng Tian, siguro kung nasisiyahan ba si Sir Teng sa Reg Along ito. Ikinaway ni Teng Tian ang kanyang kamay at inilayo ang kabaong. Sa wakas nakita ko na ang lahi ng demonyo sa kalaliman ng Asher Rock Forest ngayon, walang pakialam na sabi ni Teng Tian. Ang misteryosong tao ay hindi pinabulaanan at walang sinabi.
Saan man siya nanggaling, marami na siyang napatay sa ating mga tagapagmana. Kaya kailangan niyang bayaran ang halaga. Kahit na dumating ang emperador, kailangan niyang mamatay. Malamig na sabi ng isang elder mula sa isang aristokratikong pamilya. Tama. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay hindi natatakot sa sinuman sa mundo. Paano kung siya ay mula sa kailaliman ng Asher Rock Forest? Gusto ba nilang magdeklare ng digmaan? Kung gagawin nila, sige. Masiglang nag-usap ang lahat maliban kay si Chenjing. Ilang sandali pa, humakbang si Chenjing at sinabi sa misteryosong tao, dahil narito ka upang bumati, bakit ka nakasuot ng maskara? Ano? Hindi ka nangangahas na makita ang mga tao? O isa ka bang organisasyon, hindi isang tao? Nag-echo ang lahat at sumang-ayon sa sinabi ni si Chenjing. Tama. Ano ang sinusubukan mong itago sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara? May lihim ka bang motibo sa iyong puso? Natatakot ka ba na malaman namin ang iyong tunay na pagkatao? Kaya't naglakas loob kang pukawin ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Kung may kakayahan ka, tanggalin mo ang iyong maskara at tingnan natin. Baka isa silang organisasyon na gustong magsimula ng digmaan dito. Ang mga talakayan sa gitna ng karamihan ay naging mas matindi, ngunit ang misteryosong tao ay nanatiling tahimik. Hindi maarak ang ekspresyon. Sa ilalim ng maskara. Sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, ang mga labi ni Teng Tian ay pumulupot sa isang ngiti. Tumingin siya sa misteryosong tao at sinabing, dahil naglakas loob kang magpakita ng iyong sarili at magbigay ng ganoong along pagbati, naniniwala ako na hindi ka duwag. Mangyaring tanggalin ang iyong maskara at ipaalam sa amin kung sino ka. Sa pagharap sa mga salita ni Teng Tian, ang misteryosong tao sa wakas ay nakakilos. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya at tinanggal ang maskara niya. Nang ihayag niya ang kanyang mukha, nagulat ang lahat na hindi sila nakaimik. Ang orihinal na matinding talakayan ay agad na tumahimik. Ang misteryosong tao ay isang binata na may sobrang gwapong mukha at isang heroic spirit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Gayunpaman, ang pinakanakakabigla ay ang malalim at mabituing liwanag sa kanyang mga mata, tulad ng mga mata ng demonyo na nakakakita sa puso ng mga tao. Nang makita ni Chinyu ng malinaw ang mukha ng tao, natigilan siya sa mismong lugar. 2,075 ito ay Immortal Crane. Si Chinyu ay nakatayong tulala. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Immortal Crane. Pinaghihinalaan ito ni Chinyu, ngunit ang pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan, at hindi niya ito masyadong inisip. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay Immortal Crane. Gaya ng nakasanayan, ang Immortal Crane ay puno ng celestial aura, at ang isang tuldok ng liwanag sa pagitan ng mga kilay nito ay nagmukhang isang diwata. Sa pagtingin sa figure ni Immortal Crane, si Chinyu ay labis na nasasabik. Gusto sana niya itong batiin ngunit medyo nag-aalala rin. Hindi tulad ni Chinyu, sinaktan ng Immortal Crane ang bawat siyam na dakilang Maharlikang pamilya. Siya ang kanilang pampublikong kaaway. Kung kikilalanin siya ni Chinyu, ang mga aristokratikong pamilya ay tiyak na magkakasamang kikilos para sugpuin sila. Hindi ito isang bagay na hindi kayang tiisin ni Chinyu. Walang mapagpipilian si Chinyu at pansamantala lamang siyang nakapagpigil. Malamig ang ekspresyon ng lahat, nakatingin sa mukha ni Immortal Crane. Tumayo si Teng Tian habang nasa likod ang kanyang mga kamay at dahan-dahang sinabi, talagang matapang ka. Ang iba sa pinangyarihan ay nagsimulang mag-usap ng masigla. Siya talaga ang misteryosong taong iyon ng lahi ng demonyo. Siya ay nagmula sa kailaliman ng Asher Rock Forest. Ang kanyang lakas ay dapat na mabigat. Mahirap sabihin. Bagamat ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay palaging sinasakop ang lahat ng mga mapagkukunan, sila ay mga tao pa rin pagkatapos ng lahat. Ang misteryosong taong ito ay isang lahi ng demonyo. Ang iba't ibang grupo ng etniko ay magkakaroon ng iba't ibang mga pag-iisip. Hindi umimik si Chinyu. Natahimik siya at saglit na hindi alam ang gagawin. Hindi napigilan ni Holy Sonjang ang paghaplos sa kanyang baba at bamulong, itong Beastard, baka atakihin niya ako balang araw. Sa lakas ng banal na anak Jiang, baka hindi ka matakot sa kanya, ngumiti si Saint Esgo at sinabi.
Paulit-ulit na winawagayway ang kanyang kamay, sinabi ni Holy Sonjang, kung maglalaban tayo ng direkta, maaaring hindi ako ang kakampi niya. Gayunpaman, ang bilis ng taong ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Kaya lang niya akong kaladkarin hanggang mamatay. Pinakamainam na mag-isip ng paraan para mabilis siyang maalis. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu nang marinig ang kanilang usapan. Malinaw, kinuha ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang Immortal Crane bilang isang pampublikong kaaway. Kuya Chin, anong problema mo? Bakit ang pangit ng ekspresyon mo? Sa sandaling ito, napansin ni Saint Aisgo ang abnormalidad ni Chinyu. Tuldok, bumalik sa katinoan si Chinyu at walang kumpiyansa na sinabi, wala. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Buti na lang at hindi gaanong nagtanong si Saint Aisgo. Nakatuon ang lahat sa Immortal Crane. Dahil narito ka, ipinapalagay ko na hindi ka lang nandito para bigyan ng regalo ang aking pamilyang Teng, sabi ni Teng Tian. Tumingin si Immortal Crane kay Teng Tian, pagkatapos ay sa karamihan, at sinabing, Sir Teng, sa totoo lang, wala ako dito sa ngalan ko, kundi, Asher. Rock Forest? O sa halip, ang lahi ng demonyo. Ano? Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga tao ay nagkagulo. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng masigla. Ito ay maingay. Lahi ng demonyo. Siya ang kinatawan ng lahi ng demonyo. Gaano kalakas ang lahi ng demonyo sa kailaliman ng Asher Rock Forest? Kung ang misteryosong taong ito ay talagang kumakatawan sa lahi ng demonyo, ang ating sangkatauhan ay magkakaproblema. Magkakaroon ba tayo ng digmaan sa pagitan ng mga tao at lahi ng demonyo? Napasimangot si Holy Sonjang at kinakabahang nagtanong, sa lahat ng panahon, maraming alamat tungkol sa kalaliman ng Asher Rock Forest. Ang bawat isa ay nag-isip na may ilang nakakatakot na nilalang na naninirahan doon, ngunit hindi pa ito napatunayan. Ngayon, ito ay ganap na nakumpirma. Ang isang nilalang mula sa kailaliman ng Asher Rock Forest ay may hindi maisip na background. Ang mga tao ng aming siyam na dakilang maharlikang pamilya ay walang masyadong alam tungkol sa lalim ng Asher Rock Forest. Nangangahulugan man lang ito na ang mga tunay na banal ay hindi makakatapak sa lupaing iyon, Saint Aisgo. Kung naroon pa ang Immortal Emperor, natural na hindi siya matatakot sa Asher Rock Forest. Kung tutuusin, sa Immortal Emperor, walang lugar sa buong universo na hindi nila mapupuntahan. Gayunpaman, napakakaunting mga Immortal Emperor. Kahit na ang Tribulation Stage ay napakaraming cultivator lang ang alam nila. Si Forest. Si Chinyu ay tahimik na naalala niya ang isang grupo ng mga tao na nakita niya sa nakaraan, sila ay nagmula rin sa kalaliman ng Asher Rock Forest. Mayroon silang maraming kayamanan sa kanilang mga kamay at pina-auction pa ang mga ito sa mga masasamang magsasaka. Tanong ni Teng Tian, paano kung nanggaling ka sa kailaliman ng Asher Rock Forest? Sabi ni si Chenjing na may madilim na mukha, ano ang gusto mong gawin? Sa ngalan ng kalaliman ng Asher Rock Forest, magsisimula ka ba ng digmaan sa amin? Ang iyong iba't ibang mga aksyon ay tila nagsisimula ng isang digmaan. Tama ba? Hindi ito nagsisimula ng digmaan. Kaya lang simula ngayon ay lilito na ang lahi nating demonyo. Lalo akong naparito para sabihin ito sa iyo. Sabi ni Immortal Crane. Siyempre, gaya ng dati, hindi ka pinapayagang pumasok sa kailaliman ng Asher Rock Forest. Natural na ikinagalit ng lahat ang huling sinabi niya. Ano? Maaari kang pumasok sa lugar kung saan nakatira kaming mga tao, ngunit hindi kami pinapayagang pumasok sa Asher Rock Forest. Sumigaw si Chenjing. Sa sandaling ito, si Chenjing ay parang mensahero ng katwiran ng lahi ng tao, malakas at malakas. Na sinabi ng Immortal Crane, maaari kang pumasok kung gusto mo, ngunit ikaw ang mananagot sa iyong sariling buhay at kamatayan. Na hindi mo kailangang mag-alala. Medyo hindi nasisiyahan si Teng Tian. Hindi ito pinansin ni Immortal Crane at tumango, "You've delivered my words, and I have also delivered the gift. I'm making a move. Now." Sa sinabi niyang iyon ay tumalikod si Immortal Crane at gustong umalis. Ano? Pumapasok ka ba at aalis ayon sa gusto mo?
Umungol si Chenjing, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay tumaas kaagad. Kasunod noon, ilang True Saints ang tumalon at humarang sa daan ni Immortal Crane. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyo, at medyo nag-aalala siya. Kung maraming True Saints ang sama-samang umatake, malamang naiiwan nito ang Immortal Crane sa likod ng 8 bola. Pinaplano ba ni Sir Teng na labagin ang sarili mong mga patakaran? Tumingin si Immortal Crane kay Teng Tian. Nanatiling tahimik si Teng Tian na parang hindi alam ang gagawin saglit. Hayaan mo siya. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Teng Zishu, na kanina pa tahimik. Lahat ay tumingin kay Teng Zishu ng sabay-sabay, at ang mga mata ni si Chenjing ay puno ng sama ng loob. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng palayain siya? Malamig na sabi ni si Chenjing. Sinabi ni Teng Zishu na may mahinang ngiti, ang aking pamilya Teng ay palaging tumutupad sa aming pangako. Kapag sinabi naming bawal kang makipag-away sa pamilya Teng, hindi ka pinapayagang makipag-away. Kung sino man ang lumabag sa mga patakaran, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi ni Teng Zishu ay biglang nagbago ng husto na para bang isang hari ang bumaba. Ang Dao Technique ay pumapalibot sa kanyang katawan, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, lahat ng mahiwagang artifact sa maliit na mundo ay pinakilos. Sa sandaling ito, mararamdaman ng lahat ang nakakatakot na internal chi ni Teng Zishu. Ito ba ang lakas ni Teng Zishu? Napasimangot din si Holy Sonjang. Nagulat din si Chenjing at ang iba pa. Sila rin ay mga tunay na banal, ngunit si Teng Zishu ay hindi mas mahina kaysa sa kanila sa kanilang kasukdulan. Kakapasok lang ni Teng Zishu sa True Saint Cultivation Realm. Noon, si Chenjing at ang iba pa ay matagal nang nag-cultivate. Bago nila naabot ang kanilang rurok. Nakakatakot. Hindi mabilang na mga tao ang namangha dito at tumingin kay Teng Zishu nang may takot. 2,996 ang mayabang na Yaoshi. Nang makita ang nakakatakot na internal chi ni Teng Zishu, si Chenjing at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi sumuko. Nakakatakot talaga ang lakas ni Zishu, malamig na sabi ni Chenjing. Ang iba ay hindi umimik. Talagang nakakatakot ang lakas ni Teng Zishu. Hindi katakataka na kilala siya bilang numero 1 ng mga nakababatang henerasyon. Sa ganoong lakas, malamang na mayroon siyang potensyal na makamit ang Dao. Natahimik si Chinyu. Ang mga paborito ng langit sa buhay na ito ay tila mas nakakatakot. Kung ikukumpara kay si Shio at sa iba pa, ang epekto ni Teng Zishu ay walang alinlangan na mas nakakatakot. Tinulyapan ni Immortal Crane si Teng Zishu nang walang sinasabi. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at sumulyap kay Chinyu. Parang may kung anong ipinarating sa kanyang mga mata. Nagulat si Chinyu at bumulong sa sarili, nakilala ako ng Immortal Crane tulad ng inaasahan. Unti-unting umatras ang Immortal Crane at lumayo sa pamilya Teng, nawala sa paningin ng lahat. Tumingin si Teng Tian kay Teng Zishu na may masalimuot na ekspresyon ngunit walang sinabi. Ang pangit ng ekspresyon ng lahat. Ang bagay na ito ay labis na nagpahiya sa kanila. Ang kinatawan ng lahi ng demonyo ay makakatakas lamang sa ganitong paraan, at wala silang magagawa. Biglang naging madilim ang kapaligiran ng handaan. Bagamat gustong iligtas ni Teng Zishu, Teng Tian, at ng iba pa ang sitwasyon, lahat ay may ilang reserbasyon sa kanilang mga puso. Hindi na magaan at nakakaaliw ang kanilang mga pag-uusap at tawanan. Patuloy na iniisip ni Chinyu ang mga salita ni Immortal Crane. Alam niyang dumating si Immortal Crane sa pamilya Teng sa ngalan ng lahi ng demonyo para bigyan sila ng babala. Ang mga darating na araw ay malamang na mabagyo at magulong. Ang kompetisyon sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng demonyo ay tiyak na magiging mas matindi. Natapos ang piging sa isang nakakalungkot na kapaligiran. Nagpaalam si Chinyu kay Saintess Gu, Holy Sonjang, at sa iba pa. Alam niya sa kanyang puso na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang mapaghandaan ang maaaring mangyari sa hinaharap. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nagmamadaling tumakbo si Yan Ruozo sa tabi ni Chinyu at sinabing, ang misteryosong taong iyon ay parang ngayon lang nanggaling sa lugar natin.
Tumingin si Chinyu kay Yan Ruozo at mukhang nag-aalala saglit. Tumingin siya sa paligid, at pagkatapos matiyak na walang tao, mahina niyang tinanong, ano ang iyong mga plano? Ang hitsura ng lahi ng demonyo ay tila nagtulak sa Immortal Crane sa tapat. Ako. Anong plano? Tinapik ni Yan Ruozo ang ulo ni Chinyu at bamulong, hindi ba ang hitsura ng lahi ng demonyo ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga dakilang aristokratikong pamilya. Bukod dito, walang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Ginagawa lang ito ng lahat para sa kanilang sariling kapakanan. Saglit na huminto si Yan Ruozo at bumulong, kung hindi tayo makakatakas pagdating ng panahon, maaari na tayong magtago sa kailaliman ng Asher Rock Forest. Sa relasyon nyo, walang dapat gawin sa atin ang lahi ng demonyo, di ba? Natigilan si Chinyu. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-simple ang iniisip ni Yan Ruozo. Kung ikukumpara sa kanyang kawalan ng katiyakan, si Yan Ruozo, isang simpleng babae, ay nagpakita ng mas prangka. Tumango si Yan Ruozo at sinabing, oo, maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya yan. Wala na sana akong ginawa para pabayaan sila. Pero kung pipilitin nila akong pakasalan si Shishio, wala akong choice. Sige. Hindi rin gustong mag-overthink ni Chinyu. Sino ang mag-aalaga kung anong lahi ito, dahil ang mabuhay ang pinakamahalagang bagay. Minsan, may lumabas mula sa kalaliman ng Asher Rock Forest at nagbigay ng malaking bilang ng mga kayamanan sa mga buhong na magsasaka. Kung pag-uusapan, ang lahi ng demonyong ito ay maaaring hindi ang pagkakaroon na mananalakay sa lahi ng tao. Pagkatapos noon, nagpaalam si Chinyu kay Yan Ruozo at nagplanong umalis. Naglakad si Chinyu patungo sa malapit na teleportation formation, nagpaplanong bumalik sa Thunder Courtyard ng direkta. Gayunpaman, hindi nagtagal, naramdaman ni Chinyu na may mali. Sa dilim, parang may sumusunod sa kanya. Tulad ng inaasahan, ang mga taong ito ay hindi papayag na umalis ako ng ganito. Napabuntong hininga si Chinyu sa kanyang puso. Kaya huminto siya sa kanyang paglalakad at tahimik na pinakilos ang kanyang panloob na chi, naghihintay na lumitaw ang kabilang partido. Pagkalipas ng ilang minuto, isang matandang lalaki ang lumabas sa dilim. Tumayo siya sa likod ni Chinyu at tahimik na sinabi, bakit hindi ka umaalis? Hinihintay kita, malamig na sabi ni Chinyu. Naghihintay sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Walang pakialam na sabi ng matanda. Hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mong gawin. Lalong naging malamig ang boses ni Chinyu. Bago pa siya makatapos magsalita, biglang iniunat ng matandang lalaki ang kanyang palad at dumiretso sa likod ni Chinyu. Klang! Matigas na doma po ang palad sa likod ni Chinyu, gumawa ng malakas na tunog. Para naman sa matandang lalaki, napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa impact, at namamanhid ang palad niya. So ito ang magulong katawan. Ang tigas ng katawan. Pulalas ng matanda. Dahan-daang tumalikod si Chinyu at Ninishan. Ito ay hindi lamang dahil sa aking espesyal na pangangatawan kundi pati na rin ang natatanging banal na damit ni Wuji. Pinaikit ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ang banal na kasuotan ni Wuji. Mukhang nakakuha ka ng napakaraming pinakamataas na kayamanan mula sa Chaos Grave. Ayaw ni Chinyu na mag-aksaya ng oras sa kanya at sumigaw, ikaw ay tunay na santo. Kung gusto mo akong patayin, hindi mo kailangang mag-aksaya ng hininga. Sunugin mo lang ang iyong esensya ng dugo at labanan mo ako. Hahaha. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, kumagalpak ng tawa ang matandang lalaki. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, bagamat hindi kita gusto, nagpahayag si Dean Lei. Tiyak na, hindi kita aatake. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu. Hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi ako ang gustong umatake sa iyo, patuloy ng matanda. Kung gayon sino iyon? Kumunot ang noo ni Chinyu. Ako ito. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang narinig. Pagtingin niya, nakita niyang si Yaoshi iyon. Si Yaoshi ay nakasuot ng puti na may gintong berda. Simple lang ang itsura niya pero may magandang aura. Ang gwapo ng mukha, parang bituin ang mga mata, malapad ang balikat, balingkinitan ang bewang.
Nagbigay ito ng gwapo. At walang pidgel na pakiramdam. Ang kanyang mga kilay ay nagpahayag ng isang ligaw at masungit na aura, ngunit sa parehong oras, mayroong isang pahiwatig ng kadiliman. Banal na anak, yumuko ang matanda at umatras sa gilid. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yaoshi at sinabing, ikaw. Bakit? Nagulat ka ba? Malamig na sabi ni Yaoshi. Medyo nagulat nga ako. Hindi ko akalain na ikaw pala ang unang Saint Child na lumaban sa akin, at hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang labanan ako. Umiling si Chinyu. Pinaikit ni Yaoshi ang kanyang mga mata at tumawa ng buong puso. Chinyu, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa iisang kaharian? Ignorante mo. Ang iyong tinatawag na invincibility ay laban lamang sa mga ordinaryong cultivator. Sa harap ng iyong bloodline, ang iyong tinatawag na magulong pangangatawan. Ay wala. Cut the crap. Let's do it. Nakasimangot na sabi ni Chinyu. Oo. Lumaban ka dali. Gusto ko rin manood ng palabas. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Holy Sonjang, at nasa tabi niya si Saintess Gu. Bahagyang kumunat ang noo ni Yaoshi na parang hindi niya inaasahang makikita ang 2 taong ito. 2097 letter of challenge. Ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay nagsimulang tumalon, at handa siyang umatake anumang oras. Para kay Yaoshi, ang kanyang panloob na chi ay kalmado, at wala siyang kahit katiting na intensyon na umatake. Kuya Yao, hindi ka titigil sa pakikipaglaban ha? Bakit? Nakakaapekto ba ang presensya namin sa performance mo? Masungit na sabi ni Holy Sonjang. Tuldok. Hindi pinansin ni Yaoshi si Holy Sonjang. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, ikaw at ako ay natural na kailangang mag-away, ngunit hindi ngayon, hindi sa sandaling ito. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, kailangan mo bang pumili ng lugar para sa iyong libingan? Pagkalipas ng 3 araw, hihintayin kita sa Mount Phoenix. Sigaw ni Yaoshi. Sana makarating ka sa tamang oras. Tumalikod si Yaoshi at umalis pagkatapos magsalita. Hoy, huwag ka nang umalis. Aalis ka ng ganun-ganun lang. Ang boring naman. Bakit kailangan nating maghintay ng 3 araw? Naiinip na sabi ni Holy Sonjang. Tuldok. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yaoshi at umalis. Pagkaalis niya, si Holy Sonjang ay naglakad pasulong at nakangiting sinabi, Chinyu, kailangan mo ba ng tulong ko? Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, ang Yaoshi lang ay wala sa paningin ko. Oh, nagtaas ng kilay si Holy Sonjang, ngumiti, at sinabing, paano ako? Ikaw din. Pinigay ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi, Sok, medyo mayabang ka. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tuturuan kita ng leksyon, minisyon at sinabi ni Holy Sonjang. Napangiti si Chinyu ngunit hindi nagsalita, ngunit sa kaibuturan niya ito inaabangan. Ito ang unang pagkakataon na lumaban siya sa isang malakas na kalaban mula nang siya ay naging semi-saint. Paanong hindi niya ito aasahan? Tandang pananong. Brother Chin, mangyaring mag-ingat. Si Yaoshi ay hindi simple. Huwag mo siyang maliitin, paalala ni Saintess Gu. Yumuko si Chinyu at sinabing, salamat sa iyong paalala, Saintess Gu. Ayos lang. Hindi ako natatakot sa kanya. Ikinaway ni Holy Sonjang ang kanyang kamay at sinabing, huwag na kayong magsalita tungkol sa mga bagay na iyan. Habang ako'y malaya, bakit hindi mo ako samahan sa aking mansion sa loob ng 3 araw? Saglit na nag-isip si Chinyu at mukhang hindi na dapat bumalik sa Thunder Courtyard. Pagkatapos ay sumunod si Chinyu at Saintess Gu sa likod ng Holy Sonjang at nagmamadaling pumunta sa mansyon ni Holy Sonjang. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, may libangan si Holy Sonjang. Mahilig siyang magpalaki ng lahat ng uri ng kakaibang hayop. Mga kakaibang hayop. Natigilan si Chinyu at hindi napigil ang umungol, kakaiba ang libangan. Matapos makapasok sa mansyon, lahat ay tulad ng sinabi ni Saintess Gu. Mayroong daan-daang bihirang mga hayop dito, at ang bawat isa ay napakahalaga. Lihim na nagulat si Chinyu. Sa isang casual na sulyap, nakita niya ang ilang napakamahal na kakaibang hayop. Flying Winged Dragon.
Nakadalawang hakbang pa lang si Chinyu nang makita niya ang isang hindi kapani-paniwalang mabangis na demonic beast. Ang mga braso nito ay napakatibay, at ang panloob na chi nito ay pambihira. Nine-headed lion. Azure water dragon. Habang mas maraming nakita si Chinyu, mas nabigla siya. Ang mga mutated beast na pinalaki ni Holy Sonjang ay pawang hindi kapani-paniwalang bihira at mabangis na pag-iral. Ikinaway ni Holy Sonjang ang kanyang kamay at sinabing, walang anuman ito. Hiniling ko sa isang tao na ilabas sila sa Azure Rock Forest. Papatayin ko ang isa at iiho ito mamaya. Hindi mapigilan ni Chinyu na hindi makapagsalita ng lihim. Ang banal na anak na ito na si Jiang ay talagang pinalaki ang mga mutated beast na ito na parang mga baboy at itinuring pa ang mga ito bilang pagkain upang punan ang kanyang tiyan. Ito ay tunay na maluho. Ngayong lalabas na ang lahi ng demonyo. Kapag natuklasan nila ito, tiyak na hindi kanila bibitawan. Hindi maiwasan ni Chinyu ang umiling. Kaya kailangan kong kainin ang lahat ng mga hayop na ito bago sila lumabas. Sa ganoong paraan, hindi nila malalaman. Taglit na natahimik si Chinyu. Talagang hindi kinaugalian ang iniisip ni Holy Sonjang. Kahit na ang mga demonic beast na ito ay medyo mabangis, ang kanilang katalinuhan ay hindi masyadong mataas. Ibang-iba sila sa lahi ng demonyo na isinilang sa kalaliman ng Azure Rock Forest na may divine senses. Mukha silang mga hayop. Noong gabing iyon, nag-ihaw si Holy Sonjang ng Azure Water Dragon at inimbitahan sina Chinyu at Holy Saintess Gu na mag-enjoy. Ang karne ng kakaibang hayop na ito ay masarap at puno ng espiritual na enerhiya. Hindi maipaliwanag ang lasa nito. Bukod pa riyan, naglabas din si Holy Sonjang ng isang kaldero ng napakamahal na Drunken Dragon Wine at inimbitahan sina Chinyu at Holy Saintess Gu na uminom ng magkasama. Ang Drunken Dragon Wine ay napakalinaw at naglalabas ng masaganang halimuyak. Pagpasok sa bibig, tila umaalingaw-ngaw ang dagindong ng dragon sa bibig. Para bang ang isa ay nasa pool ng dragon at yungib ng tigre at lubusang nakalubog sa kababalaghan ng karanasan. Uminom si Chinyu ng isang subo, mamantong hininga, at sinabi, ang alak na ito ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Hindi ko inaasahan na itatago mo ang ganoong magandang bagay. Pilyong ngumiti si Holy Sonjang at sinabing, kaya lang kapag naiinip ako, mahilig akong mangolekta ng ilang pambihirang kayamanan. Hindi naging madali para sa akin na kunin itong pitchel ng Drunken Dragon Wine. Humigop si Saintess Gu at pinuri, ang sarap ng alak na ito. Natatakot ako na mga immortal lang ang makakainom nito. Sok-sok? Hindi ko akalain na magiging napakabigay ni Holy Sonjang, medyo pabiro na sabi ni Chinyu. Ikinaway ni Holy Sonjang ang kanyang kamay at sinabing, wala iyon. Kung hindi mo ito inumin, ito ay magiging masama. Pagkatapos ay kailangan ko itong pakainin sa mga hayop. Sa halip na pakainin ang mga hayop, mas mabuting hayaan na kayong uminom nito. F-sick ka. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura ng palihim. Hindi napigilan ni Saintess Gu ang tumawa sa gilid. Pagkatapos ng 3 round ng alak, biglang sinabi ni Saintess Gu, ano sa tingin mo ang lahi ng demonyo mula sa kailaliman ng Azure Rock Forest? Nang ilabas ang paksang ito, biglang naging solemn na ang kapaligiran. Lalo na, si Chinyu, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi natural. Ang taong ito ay hindi mahina. Pumatay siya ng ilang tagapagmana sa isang pagkakataon at nakatakas pa sa pagkubkob ng maraming matatanda. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa atin, sabi ni Holy Sonjang sa malalim na boses. Si Saintess Gu ay may parehong opinyon. Idinagdag niya, ang kalaliman ng Azure Rock Forest ay napakahiwaga. Ayon sa alamat, mayroong hindi mabilang na mga lihim na libing na nakatago sa loob. Ang mga mapagkukunan doon ay tiyak na mayaman. Ngayong ito ay napakatagal. Walang nakakaalam kung anong mga halimaw ang nagtatago sa kailaliman. Nagkibit balikat si Holy Sonjang at sinabing, maging ang mga tunay na banal ay mamamatay kung sila ay pumasok. Ito ay sapat na upang ipaliwanag na may mga buhay na mas malakas kaysa sa mga tunay na banal na nagtatago sa kalaliman. Kung sila ay kumilos, ito ay magiging mahirap.
Hindi naman talaga, sabi ni Saint Taisgu. Ang kakayahang pumatay ng isang true saint sa kailaliman ng Azure Rock Forest ay hindi nangangahulugan na mayroon silang pag-iral na higit pa sa isang true saint. Halimbawa, maaari silang magkaroon ng mga pormasayon, makapangyarihang mahiwagang artifact, o maging ang mga natitirang kaluluwa ng mga ninuno ng lahi ng demonyo. Ngunit kapag umalis sila sa Azure Rock Forest, hindi na nila magagamit ang mga ito. Tama si Saint Taisgu. Kung talagang ganoon kalakas sila, matagal na silang umatake, mabilis na sabi ni Qin Yu. Kinawian ng banal na anak na si Jiang ang kanyang kamay at sinabing, bakit tayo nagmamalasakit? 2078 pagkita kay Yao Shi sa labanan. Madaling sabihin iyan, kapatid na Jiang, natatawang sabi ni Saint Taisgu. Kung talagang babalik ang lahi ng demonyo, natatakot ako na tayo, ang lahi ng tao, ay magkakaroon ng malaking problema. Bagaman makapangyarihan ang lahi ng demonyo, hindi rin mahina ang lahi ng tao. Halimbawa ang iilan sa atin dito. Tiyak na lalakas ang ating lakas. Naniniwala ako na lahat ng tao ay magiging haligi na may lakas na itinaas ang langit para sa hinaharap na sangkatauhan at ibalik ang hindi magandang sitwasyon. Tama ba ako, Qin Yu? Pagkatapos sabihin iyon, itinulak pa ni Holy Sonjang si Qin Yu. Hindi maipaliwanag na awkward ang ekspresyon ni Qin Yu, at pumayag lang siya. Sa kabutihang palad, hindi ipinagpatuloy ni na Holy Sonjang at Saint Taisgu ang paksang ito. Sa halip, nag-inuman at nagsasaya sila. Tuldok. Sa mga sumunod na araw, nanatili roon si Qin Yu. At natural na kumalat ang balita tungkol sa labanan ni na Qin Yu at Yao Shi. Mula nang dumating ang Golden Age, ang mga labanan sa pagitan ng mga nangungunang martial artist ay walang katapusan. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na sina Yao Shi at Qin Yu ang una sa nakababatang henerasyon. Sa ilang sandali, nagsimulang talakayin ng lahat ang bagay na ito. Ang ilan ay nagsimulang tumaya kung sino ang mananalo sa laban na ito. Si Yao Shi ay sikat sa mahabang panahon at kapantay ni si Shio at ng iba pa. Ang mga lihim na pamamaraan ng pamilya Yao ay hindi rin mabilang, at ang mga ito ay minana mula sa Immortal Emperor. Tama iyan, ngunit huwag kalimutan na si Qin Yu ay nakakuha ng Trachelas Immortal Scripture. Kung naintindihan niya ang Trachelas Immortal Scripture, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Imposibleng maunawaan ang Trachelas Immortal Scripture sa lalong madaling panahon. At saka, si Wu Ji ay isa lamang Tribulation Stage Cultivator. Paano siya maihahambing sa isang Immortal Emperor? Hehe, si Wu Ji ba ay isang ordinaryong Tribulation Stage Cultivator? Siya ay nag-integrate ng siyam na daw technique sa kanyang sarili at pumasok sa Tribulation Stage sa Degenerate Age. Ang pinagkatiwalaan niya ay comprehension at technique. Hindi siya mas mababa sa Imperial Immortal. Mayroong maraming iba't ibang mga opinyon, at nagsimulang magtipon ang mga tao sa Mount Phoenix. Ang iba't ibang mga maharlikang pamilya ay natural na nagpadala ng kanilang mga tao upang pumunta at obserbahan ang labanan na ito. Sa kasalukuyan, hindi maaaring maging si Qin Yu. Itinuturing na kaaway ng mga aristokratikong pamilya, ngunit talagang nasaktan niya ang napakaraming tao. Gusto ng lahat na makita kung kaya ni Qin Yu ang kanyang reputasyon. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, dumating na ang ikatlong araw. Sa araw na iyon, kasama ng banal na anak na si Jiang at Saint Taisgu, sumugod si Qin Yu sa Mount Phoenix. Sa Mount Phoenix, si Yao Shi ay naghihintay mula pa noong madaling araw. Nagpalit siya ng isang set ng napakapurol na damit. Ang mga damit na ito ay walang kapantay na mapurol, at kahit sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga ito ay mukhang napakaitim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumayo sa tuktok ng bundok, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Qin Yu. Ang Mount Phoenix ay napakalaki, at ang lupain ay mas komplikado. Espesyal na pinili ni Yao Shi ang isang napakakapansin pansing posisyon para hintayin ang pagdating ni Qin Yu. Ang ilang matatanda ng pamilyang Yao ay personal na kumilos sa paligid ng Mount Phoenix upang patatagin ito upang hindi ito bumagsak. Sa labanan sa pagitan ng dalawa. Dumadaan ang oras. Hindi nagtagal, lumitaw si Qin Yu sa larangan ng paningin ng lahat.
Hindi na siya makapaghintay na mamatay. Ang tono ni Chinyu ay sobrang kalmado ngunit walang katulad na pagmamalabas. Mukhang puno ng kumpiyansa si Brother Chin para sa laban na ito, ngumiti si Saint Esgo at sinabi sa gilid. Hindi sumagot si Chinyu. Natural na wala siyang takot sa labanang ito. Chinyu. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. Paglingon niya, nakita niya ang isang lilang liwanag na dumaan at pagkatapos ay sumugod sa mga braso ni Chinyu na may isang whoosh. Ang bilis nito ay napakabilis na kahit si Chinyu ay hindi makapag-react sa oras, at halos bumagsak ito sa dibdib ni Chinyu. Juwo. Nang makita ang dumating, tuwang-tuwa si Chinyu. Nakakatuwang makitang maayos ka. Nakakatuwang makitang maayos ka. Halos sabay na sabi ng dalawa. Lumapit si Holy Sonjang. Yumuko siya at pinalaki si Juwo. Ngumiti siya at sinabing, ang cute na bata. Halika, yakapin. Kani kuya. F-sick ka. Hindi umimik si Juwo, at isang makapal na palad ang agad na hamampas pasulong. Ang hampas ng palad na ito ay napakalakas. Hindi nag-react si Holy Sonjang sa oras. Kaya naman, agad siyang pina-atres ni Juwo, at sumakit ang kanyang dibdib. Tandang padamdam. Hinaplos ang kanyang dibdib, medyo inis na sinabi niya, ang batang babae na ito ay napakalakas ng ugali. Kung hindi ako nagkakamali, dapat siya ang personal na disipulo ni Dean Lei, Miss Juwo, nakangiting sabi ni Saint Esgo. Hindi pinansin ni Juwo si Saint Esgo at tinitigan si Chinyu. Hindi ka inatake ng pamilyang di ba? Si Saint Esgo, na nakatayo sa gilid, ay nakaramdam ng kaunting awkward. Napailing na lang si Chinyu nang walang magawa. I'm fine. How about you? Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Nang walang sinasabi, inilabas ni Juwo ang demonyong itlog at sinabing, Chinyu, tama ka. Pagkatapos kong ilabas ang demonyong itlog na ito, agad akong. Bago pa matapos magsalita si Juwo, nagmamadaling tinakpin ni Chinyu ang kanyang bibig. Nang makita ito, hindi umimik si Saint Esgo at umatras sa gilid. Tinala ni Chinyu si Juwo sa gilid at bumulong, hindi ka basta-basta makapagsasabi ng kahit ano. Isa pa, alisin mo ang iyong demonyong itlog. Maraming tao ang tumitingin sa bagay na ito. Nabawi ni Juwo ang kanyang katinoan at mabilis na iniligpit ang demonyong itlog. Then she said with a smile, it's okay. I was planning to go back to Thunder Courtyard to look for you. And I heard that you are going to fight with a person named she something, kaya dali-dali akong lumapit. Hinaplos ni Chinyu ang ulo ni Juwo at sinabing, sa tulong ni Dean Lei, nakatakas ako sa isang kalamidad. Sa puntong ito, patuloy na nagtanong si Juwo, nakarinig ka ba mula kay Xiaohai kamakailan? Dahil inatake nila ako, tiyak na. Aatake sila sa Xiaohai. Hindi. Wala ka na ring balita tungkol sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing. Pagkatapos naming maghiwalay ng landas, wala nang balita sa kanya. Balita ko bumalik na siya sa Crimson Moon Continent, kaya balak ko siyang hanapin doon. Naglabas si Juwo ng isang address. Ito yung address na binigay niya sa akin bago siya umalis. Sabi niya kung meron, pwede ko siyang hanapin. Tumango si Chinyu at sinabing, pagkatapos nito, pupunta ako sa Crimson Moon Continent kasama ka. Sa ilang kadahilanan, may masamang pakiramdam si Chinyu sa kanyang puso. Chinyu? Dahil dumating ka na, bakit ka pa rin nagdidili-dali? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ni Yaoshi. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yaoshi at sinabi kay Juwo, hintayin mo ako dito. Babalik ako kaagad. Oh, mag-ingat ka. Kung talagang hindi ito gagana, haharapin ko siya kasama mo, pag-ungol ni Juwo. Hindi ako natatakot sa kanya. Gumisi si Chinyu at sinabi. Pagkatapos ihagis ang pangungusap na ito, kumislap si Chinyu at agad na nakarating sa tuktok ng bundok, nakatayo sa harap ni Yaoshi. Nagtama ang kanilang mga mata, at isang simoy ng hangin ang dumaan. Ang dalawang figure ay naglabas ng banggaan ng mga pamamaraan ng Dao. Dalawang sinag ng liwanag na nagmumula sa kanilang mga katawan ang patuloy na nagbanggaan na para bang sinusubok ang isa't isa.
Hindi ko inaasahan na maglakas loob kang pumunta, nginisya ni Chinyu at sinabi ng maaga. Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ang mga salita ni Chinyu, si Yaoshi ay halatang natigilan, at ang kanyang mukha ay nagdilim. 2099 na Chinyu versus Yaoshi. Huminga ng malalim, malamig na tiningnan ni Yaoshi si Chinyu at sinabing, walang maitutulong sa iyo ang matalas mong dila. Sa palagay mo ay, bigla kang lumitaw ng isang bagong puwersa, ngunit talagang hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Ngumisi si Chinyu. Yaoshi? Sa totoo lang, hindi ako kailanman nagmahal sa iyo. Sa aking landas ng paglilinang, nakatagpo ako ng maraming tao na katulad mo. Gayunpaman, lahat sila ay natalo sa akin sa huli ng walang pagbubukod. Hindi mo akalain na maibabalik mo ang mundo dahil lang sa nakuha mo ang Trakelas Immortal Scripture. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang paborito ng langit. Malamig na sumengot si Yaoshi, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay biglang lumakas. Tuldok, si Chinyu ay hindi natakot. Sa halip, isang mapanuksong ngiti ang ipinakita niya. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang paborito ng langit na tulad mo. Tuldok panipi. Biglang naging tense ang atmosphere. Naramdaman ang pressure sa hangin, ang mga nanunood sa paanan ng Mount Phoenix ay napabuntong. Hininga at nagmamasid ng mabuti. Ang mga mata ni Yaoshi ay kumislap na may bakas ng kalupitan. Bigla niyang ikinaway ang kanyang palad, at isang mabigat na aura ang agad na umatake kay Chinyu. Ang bilis ay napakabilis na halos imposible para sa mga tao na mag-react. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, bahagyang ngumiti si Chinyu, at ang kanyang anyo ay agad na nawala mula sa kanyang kinaroroonan, na iwasan ang pag-atake ni Yaoshi. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Chinyu sa tuktok ng bundok na hindi kalayuan. Tumingin siya kay Yaoshi nang may panghahamak sa kanyang mga mata. Hindi natakot si Yaoshi. Simpleng pagsubok lang iyon, walang dapat ikatakot. Yaoshi? Hayaan mong makita ko ang iyong tunay na kakayahan, malamig na sabi ni Chinyu. Sige, kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Tawa ng tawa si Yaoshi at sinabi. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang umangat ang aura sa katawan ni Yaoshi. Ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na namamalagi sa kanyang katawan. Kasunod nito, ang napakapurol na baluti sa kanyang katawan ay nagbuga ng ningning sa sandaling ito na parabang na-activate ito. Ang banal na damit ng pamilya Yao. Nakilala ni Holy Sonjang ang mga damit sa katawan ni Yaoshi. Bahagyang tumanggo si Saintes Go at sinabing, mukhang pinahahalagahan ni Yaoshi ang labanang ito. Isinuot pa niya ang kanyang banal na damit. Siyempre, ito ang unang pagkakataong gumawa ng hakbang si Yaoshi nitong mga nakaraang taon. Kung matalo siya kay Chinyu, makararanas siya ng malaking pagkawala ng reputasyon. Sisirain pa nito ang kanyang daw-isip, sabi ni Holy Sonjang. Ang banal na damit ng pamilya Yao ay na-activate, at ang panloob na chi ni Yaoshi ay tumaas ng sukdulan. Maaaring madama ng isang tao ang mga bakas ng banal na kapangyarihan sa kanyang panloob na chi. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong semi-saints, ang lakas ni Yaoshi ay halatang mas nakakatakot, tulad ng inaasahan sa paborito ng langit sa kanyang henerasyon. Nakakatakot ang panloob na chi na ito, bulong ng isang tao sa karamihan. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, nagsimulang manginig ang Mount Phoenix. Hindi mabilang na mga bato ang natanggal at bumaril mula sa lupa at direktang nabasag at naging pulbos. Bahagyang sumimangot si Chinyu, sa hindi kalayuan. Kitang-kita niya ang matinding internal chi na umaagos mula sa katawan ni Yaoshi. Tulad ng inaasahan sa banal na anak ng pamilya Yao, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung ikukumpara sa ilang semi-saints na nakatagpo niya noon, mas malakas si Yaoshi. Ito ba ang banal na anak na may dugong immortal emperor na dumadaloy sa kanyang katawan? Pulong ni Chinyu. Sa sandaling ito, ang kamay ni Yaoshi ay humawak sa ningning at dumating sa isang iglap. Ang suntok na iyon ang bumasag sa kawalan at nalampasan ang lahat. Sa isang iglap, dumating ito sa harap ni Chinyu. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Siya ay natural na hindi maglakas loob na maging pabaya.
Biglang lumitaw ang golden light sa kanyang kamao, at pagkatapos ay bigla niya itong sinalubong. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa sandaling ito, at nabasag ang kawalan ng laman. Ang mga nakakatakot na airwave ay patuloy na humahampas sa lahat ng direksyon. Na pinuputol ang mga kalapit na bundok at mga puno sa kalahati. Ang ilang mga nanunood ay nabigo sa pag-iwas sa oras at direktang inalog sa isang madugong ambon. Ang lugar kung saan naganap ang banggaan ay natatakpan ng usok, at ito ay dahan-dahan lamang na nawala pagkaraan ng ilang sandali. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu, at mas lalo pang nabigla ang kanyang puso. Bagamat isang simpleng suntok lang, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yao Shi ay nagulat pa rin kay Chinyu. Si Chinyu ay may magulong katawan. Hindi siya natatakot sa sinuman kung lumaban siya gamit ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan mula sa banggaan ng suntok ngayon lang. Minamaliit ko ang bloodline ng Immortal Emperor, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Si Yao Shi, sa hindi kalayuan, ay ganoon din ang naramdaman. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bangulong, as expected sa magulong katawan, kahit sa banal. Rogue. Draw pa rin ang laro. Kahit na ganoon, sarcastic pa rin ang tunog ni Yao Shi. Habang nakatingin kay Chinyu, ginisya niya at sinabing, alam mo ba kung bakit gusto kitang makipag-away? Dahil ikaw ay isang magulong katawan, si Shishio ay isang magulong katawan din. Sa puntong ito, ngumiti si Yao Shi at sinabing, gusto kitang gamitin para subukan ang lakas ng isang magulong katawan. Pagkatapos, masusukat ko ang agwat sa pagitan namin ni Shishio. Bahagyang nagulat si Chinyu, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Yao Shi ay tila umamin na siya ay mas mababa kay Shishio. Ito ay bihira sa mundo ng paglilinang. Ang bawat banal na anak ay isang mapagmataas na tao, at imposible para sa kanila na aminin na sila ay mas mababa sa sinuman. Gayunpaman, inamin ni Yao Shi ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Hindi alam kung masyadong malakas si Shishio o hindi sapat ang tiwala ni Yao Shi. Nandito rin si Teng Zishu. May biglang sumigaw sa mga sandaling ito. Pagtalikod, naglalakad si Teng Zishu mula sa hindi kalayuan. Gaya ng nakagawian, naglabas siya ng aura na parang isang monarko. Kaya hindi napigilan ng mga tao ang pagyuko at pagbibigay-pugay. Mr. Teng, may nagmamadaling humakbang at bumati sa kanya. Bahagyang tumango si Teng Zishu. Pagkatapos ay tumayo siya sa isang lugar sa kawalan at tahimik na tumingin sa kanilang dalawa. Hindi ko inaasahan na darating si Teng Zishu para panoorin ang labanang ito. Si Teng Zishu ay nakapasok na sa True Saint Cultivation Realm. Ang labanan sa antas na ito ay hindi dapat mahalaga sa kanya. Ang pagdating ni Teng Zishu ay walang alinlangan na nagtulak sa labanan sa isang kasukdulan muli. Maraming tao ang walang malay na lumapit sa direksyon ni Teng Zishu. Tuldok. Sinulyapan ni Yao Shi si Teng Zishu, sa hindi kalayuan, at malamig na sinabi, Chinyu, ngayong araw, dudurugin ko ang iyong alamat ng kawalang tatag, ng magulong katawan sa harap ng lahat. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yao Shi. Itinaas niya ang kanyang kamay, at 10,000 daw. Techniques ang natipon kaagad. Pinalot ni Shi ang kanyang manipis na hilo sa hangin na parang mga bahid ng hangin. Sa sandaling ito, si Yao Shi ay tila nasa ilalim ng impluwensya ng lahat ng uri ng mga pamamaraan, at hindi kapani-pani walang nakakatakot si Chinyu sa mga sandaling iyon. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay patuloy na umiilaw mula sa kanyang balat at laman, na nag-aapoy. Sa sandaling iyon, at nagsimulang umilo si Yao upang lumitaw sa kanyang paligid na parang ang buong mabituing kalangitan ay nasa kanyang palad. Para sa isang sandali, si Yao Shi ay bumaba na parang Devil Lord, na walang katulad. 2100 Emperor Shadow Technique. Nang makita ang teknik ni Yao Shi, nagulat ang lahat sa paligid. Para naman kay Holy Sonjang at sa iba pa, sila ay may kaalaman at nakakakita sa pamamaraang ito sa isang sulyap. Emperor Shadow Technique. Gumagamit si Yao Shi ng ganoong pamamaraan sa sandaling umatake siya. Hindi napigilan ni Holy Sonjang na sumimangot.
Nakikita ko na hindi na makapaghintay si Yao Shi na manalo sa labanang ito, natatawang sabi ni Saintes Go. Ang Emperor Shadow Technique ay ipinasa mula sa Immortal Emperor ng pamilya Yao. Ito ay isang tunay na pamamaraan ng Immortal Emperor. Tuldok, kapag ginamit, ito ay parang anino ng isang emperador na tumatakip sa langit at lupa, at ang banal na kapangyarihan nito ay walang hangganan. Sa isang sulyap, si Yao Shi ay walang katulad na nangingibabaw. Para siyang isang Immortal Emperor na kakagising lang, walang katulad na kahanga-hanga, na ginagawang hindi mapigilan ng mga tao ang pagyuko at pagbibigay-pugay. Nanliit ang mga mata ni Qin Yu. Bagamat hindi niya alam ang pamamaraang ito, masasabi niyang pambihira ito. Mukhang gusto nitong tapusin ni Yao Shi ang labanan sa lalong madaling panahon, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya natakot. Sa halip, medyo kinilig siya. Malamig na tiningnan ni Yao Shi si Qin Yu, at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mata. Ito ay naging puno ng paghamak na parabang nakatingin siya sa isang langgam. At ang paghamak ay naglalabas mula sa kanyang mga buto na hindi maaaring peking sa lahat. Qin Yu, dapat mong bayaran ang presyo ngayon. Napakalamig ng boses ni Yao Shi. Parang malayo sa abot tanaw pero sobrang lapit. Na parang nasa harapan niya. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung gaano ka kaya. Gumisi si Qin Yu at sinabi. Kaagad pagkatapos, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Qin Yu ay naging mas mainit. Bigla niyang pinagsalikop ang mga kamay at tinulak palabas. Sa isang iglap, isang napakalaking anino ng gininto ang kamao ang napunit sa hangin, na nagdala ng walang katapusang kapangyarihang mapanirang, at direktang sumugod patungo sa Emperor Shadow Technique ni Yao Shi. Boom! Parang nanginginig ang langit at lupa. Ang anino ng gininto ang kamao na pamunit sa hangin ay biglang bumanggasa. Emperor Shadow Technique ni Yao Shi. Kasunod nito, isang napakalaking nakakasilaw na liwanag ang sumabog, na direktang napunit ang nakapalibot na espasyo. Ang liwanag ay umagos sa pagitan ng langit at lupa at agad na ginawang alabok ang nakapalibot na mga bundok, ilog, at mga puno. Isang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan ang nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ngunit hindi nagtagal, ang ningning ni Qin Yu ay pinigilan ni Yao Shi sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Ang suntok ni Qin Yu ay hindi man lang makahawak kay Yao Shi kahit kaunti. Isang backlash ang pumipilit na dumaan, direktang nagdulot kay Qin Yu na biglang lumuwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay biglang nagbago ng husto, at siya ay labis na natakot sa kaibuturan. Ito ba ang banal na anak? Talagang nakakatakot siya. Nagulat si Qin Yu at namutla. Ang lakas ni Yao Shi ay malinaw na lumampas sa imahinasyon ni Qin Yu. Ang lihim na pamamaraan na ginamit niya ay mas nakakatakot. Para bang kaya niyang sirain ang mundo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Huminga ng malalim si Qin Yu at dahan-dahang kinuyam ang kanyang kamao. Sa sandaling ito, lumitaw ang gintong liwanag. Ang suntok na ito ay walang iba kundi ang 10,000 spell-breaking punch ni Qin Yu. Sa pagharap sa isang malakas na kalaban tulad ni Yao Shi, si Qin Yu ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Pilit siyang umungol, at agad na bumangon ang banal na kapangyarihan. Ang kanyang gininto ang kamao ay parang gilingang bato, na nagbubukas sa mundo. 10,000 spell-breaking punch. Ang boses ni Qin Yu ay umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanyang gininto ang kamao ay parang araw na nakabitin sa langit, na naglalabas ng walang katulad na nakakasilaw na liwanag. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay tila nag-transform sa isang mahabang gininto ang arko na agad na lumampas sa mga paghihigpit ng espasyo at pagkatapos ay direktang sisingilan kay Yao Shi. Sa pagtingin kay Qin Yu na nagmamadaling lumapit, isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Yao Shi. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng aking Emperor Shadow Technique. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kapangyarihan ng langit at lupa sa likod niya ay agad na napalitan ng isang malaking screen ng liwanag na sumasangga sa kanya. Boom! Ang mga kamao ni Qin Yu ay tumama sa light screen na parang bagyo, na agad na nagdulot ng nakakabinging putok.
Ang liwanag na screen ay nanginginig ng husto na para bang ito ay mababasag sa susunod na sandali. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yaoshi. Sa tingin mo ba ay kayang basagin ng 10,000 spell-breaking punch mo ang Emperor Shadow technique ko? Kung gayon, mali ka talaga. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang lumitaw ang mga bitek sa malaking ilaw na screen, at pagkatapos ay agad itong nabasag. Timan. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang mukha ni Chinyu. Pakiramdam niya ang ipinadala mula sa ilaw na screen ay isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Gusto niyang kumawala, ngunit natuklasan niya na para siyang naipit sa kumunoy. Habang nagpupumiglas siya, mas lalo siyang nakapasok. Tandang padamdam. Paano ito nangyari? Ang puso ni Chinyu ay puno ng pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang 10,000 spell-breaking punch, na maaaring masira ang lahat ng technique, ay napaka-vulnerable sa harap ng Emperor Shadow technique ni Yaoshi. Gayunpaman, tulad ng siya ay nasa pagkabigla, ang kapangyarihan ng Emperor Shadow technique ay ganap na nakapaligid sa kanya, at hindi siya makawala. Napatulala ang lahat ng naroon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Emperor technique? May ulong. Nararamdaman nila na ang kapangyarihan ng Emperor Shadow technique ay talagang napakalakas. Sa sandaling ito, si Yaoshi ay parang isang tunay na immortal emperor na nabuhay na mag-uli. Masyadong nakakatakot. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa immortal emperor, ginagamit niya ang pamamaraan ng isang tunay na immortal emperor. Ang mas nakakatakot ay ang dugo ng emperador ay dumadaloy sa katawan ni Yaoshi. Kaya ang kanyang pag-unawa sa pamamaraan na ito ay masasabing perpekto. Pitek. Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang braso ni Chinyu ay agad na nilamon ng isang malaking puwersa na para bang ito ay mababasag. Sa kabutihang palad, nasa katawan ni Chinyu ang banal na damit ni Wuji. Kung hindi, ang brasong ito ay malamang na naging alikabok. Chinyu? Ito lang ba ang mayroon ka? Tumingin si Yaoshi at malamig na sinabi. Bahagyang humihingal si Chinyu. Tiningnan niya ang medyo matangkad na si Yaoshi sa kanyang harapan at malamig na sinabi. Nakakatakot talaga ang pamamaraan ng Immortal Emperor. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay makakapaglabas lamang ng tunay na kapangyarihan nito sa mga taong may kadugo ng aking mga ninuno. Gumisi si Yaoshi at sinabi, at ako, si Yaoshi, ang nagmana ng pinaka-kumpletong bloodline ng pamilyang Yao. Kaya naman iginagalang ako bilang banal na anak ng pamilyang Yao. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang banal na anak. Sasabihin ko rin sa iyo kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng bloodline. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay, Nishan, at sinabing, masasabi kung proud na proud ka. Sige, sisirain ko ang iyong tinatawag na pagmamataas bilang isang banal na anak ngayon. Nang marinig ito ni Yaoshi, mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha, you're courting death. Pabubusugin kita. Habang ang kanyang boses ay kumukupas, ang anino ng emperador ay muling nagtipon sa kanyang likuran at idiniin si Chinyu sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila nagdilim lamang ang liwanag ng anino ng emperador. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi natakot sa halip, isang pahiwatig ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. At agad na nabuhay ang formula ni Q pang-6 na antas. Sa ilalim ng suporta ng ika-6 na antas ng Fighting Word Formula, ang panloob na chi ni Chinyu ay lumusot sa mundo. Maging si Holy Son Jiang at ang iba pa sa di kalayuan ay sumimangot. Formula ng salitang panlaban. Pulong ni Holy Son Jiang. Minsan na niyang hiniling kay Jiang He na ipasa ang pamamaraang ito sa kanya, ngunit siya ay walang awang tinanggihan. Hindi niya inaasahan na ang discarding ito ay sasabog sa Chinyu ngayon.